mahaba po, kung ano, pasensya niyo na po kasi magsalita po ako dito every 2 years. Kaya pinuha ko na po lahat. So, ang text po natin ay, huwag kayong mag-import ang kayamanan dito sa lupa sapagkat ito'y maaaring kalawangin at sirayan ng insekto o kaya'y manakaw. Sa halip, impukin ninyo ang kayamanan sa langit sapagkat kung saan naroon yung kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, sa mundo ito na puno ng tukso, alok ng luho, at paghahangad ng material na bagay, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos tungkol sa tamang pananaw sa kayamanan. Hindi masama ang kayamanan. Lahat tayo gusto natin, syempre. Napaka-ipokrita po natin sasabihin natin, hindi natin kailangan ng pera, hindi natin, di ba po? Kasi kailangan natin yun sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ngunit ang tanong ay, tayo ba ay naging tapat, nakatiwala ng mga kayamanan, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Ako po, personal po, hindi po ako ganun, hindi pa rin po ako ganun, hindi rin po ako ganun na naging tapat pa rin ako. Naging tapat ako sa mga ibang aspect ng pagiging pagkakaroon ng mga blessings, pero masasabi ko rin po na hindi ako ganun pakatapat sa Kanya. May 4 po akong points na aking pag-aaralan na pagtutunan ng pansin para sa pagiging mabuti at tapat at katiwala ng Diyos. Ang una po ay, ang kayamanan ay pag-aari ng Diyos, tayo ay katiwala lamang. Lahat ng meron tayo, ari-arian, pera, negosyo, talento, ay hindi atin. Ipinahiram lamang ito ng Diyos upang gamitin natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Bilang mga katiwala, responsibilidad natin na gamitin ito na may karunungan at may pananagutan. Pag tayo binigyan o pinagkatiwalaan ng isang bagay, di ba pinagkakaingatan natin ito? Inalagay natin kasi nahiya tayo sa may-ari nito pag may nangyari masama. So pag may nangyari po, pinapalitan natin. Kaya anumang bagay na ibinibigay sa atin, kailangan natin itong pagkaingatan at alagaan. Paano mo ito tanong po? Paano po ginagamit ang inyong sweldo at kailangan talento? Para ba ito sa kapurihan ng Diyos? Okay. Ang una po ay lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Ayon sa Awit 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay sa Panginoon. Ang sanglibutan at lahat ng naninirahan dito ay sa Kanya. Gaya ang sabi po ni Ate Malu, yung isang linggo ay lahat simula ng likhain ng Panginoon ang ating mundo ay sa Kanya na po ito. Ibig sabihin, walang bagay sa mundo ito, ari-arian, pera, kalikasan ng talino, na tunay na atin. Lahat ay galing sa Diyos at Siya ang tunay na may-ari. Kaya kahit galing tayo magaling sa mga gawain dito sa iglesia, magaling tayo magturo, magaling tayo kumanta, tumutog, sumayaw, hindi tayo ang dapat pinupuri. Dapat ang Panginoon na nagbigay sa atin kung ano man ang meron tayo. Tayo ay katiwala, hindi may-ari. Pangalawa po, ito po, tayo ay katiwala at hindi may-ari. Ang katiwala ay isang taong pinagkakatiwalaan upang pagkasiwaan ang hindi Kanya. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang yaman, talento, oras at pagkakataon, hindi para tayo lang ay makinabang, kundi para magamit ito ayon sa Kanyang kalooban. Bilang katiwala, may pananalitin tayo kung paano natin ginagamit ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin. Kung sa araw-araw natin, sa isang opisina kayo, pinagkakatiwalaan kayo doon sa office na yun. Diba, talagang ginagawa niyo yung best niyo at saka yung hindi nyo, parang walang masabi ang inyong pinagtatrabahuan nyo ay gagawin nyo lahat para lang maganda ang maging kalabasan. Pangatlo po,
responsibilidad ng isang mabuting katiwala. Una, pangangalaga. Inaasahan ng Diyos na iingatan natin ang kanyang mga pinagkaloob, tulad ng kalikasan, katawan, at ari-arian. Pangalawa po ay ang paglilingkod. Gamitin ang ating mga yaman para sa kapwa at sa gawain ng Diyos. Ito po, yung pangatlo, ito po yung ito po yung point na dapat natin ang pagbabalik. Katulad ng pagbibigay ng ikapu at handog bilang pagkilala na siya ang pinagmulan ng lahat. Ang pagbibigay ng ikapu ay hindi ibig sabihin na, Lord, bibigay ko itong ikapu ko sa iyo. Pero sabi mo, babalik mo ito sa akin. Tama nga po, pero ang binabalik ng Panginoon ay hindi lang pera. May mga blessing, yung health nyo, yung family nyo na lagi nyo kasama. Yun po ay form din ng blessing na nagagaling sa Panginoon. Pag kayo po ba ay nagbigay ng sapat at tapat ng ika-10 bahagi ng inyong kinikita, kayo ba ay nagigutom? Di ba hindi naman po? Yun ay blessing. Pero ang tanong, ibinibigay ba natin ang dapat na para sa Panginoon? Hindi ko may nilagay kayo sa inyong envelope ay tapat na kayo. Masakit mo pakinggan, pero totoo po yun, iba po. Tama ba ang nilalagay mo para lang masabing nagbibigay kayo? Kaya Lord, bigyan mo ako kasi nagbigay ako sa iyo. So tama pa yun. Kahit gaano kaliit o gaano kalaki ang inyong matatanggap, dapat ibalik natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Kahit kasi lahat ng atin ay sa Kanya. Hindi na nga niya hinihingi ang lahat, which is dapat gano'n ang mangyari kasi Kanya yun. Pero 10 bahagi lang ang hinihingi niya. At pag binigay naman natin yun, i-bless niya tayo at higit pa sa 10 bahagi. Sa personal, personal kung testimony, sabi ko na rin naman sa inyo. Talaga po maraming pinagdaanan. Sobrang po talaga. Talagang name it, I have it. Talagang lahat ng problema dumating sa amin. Pero nung simula akong nag-tights ako, konti lang, maliliit lang yun. Maliit lang yung tights namin, ay tights ko. So, nagpapansin ko na tumagaan yung aking yung pamumuhay namin. Yung maliit lang yung binibigay mo, pero malaki yung binabalik ng Panginoon sa akin. Hindi man, yung maliit po yun ay dinagdagan ng Panginoon. Kasi, hindi naman po ganun kalaki, pero may kabalit pa. Yung mas malaki yung binibigay niya. Binigay kong tithes, mas malaki yung binibigay niya. Kinabukasan lang, binibigay na niya sa akin. Siyempre, masasabi niya, hindi naman tayo pare-pareho. Pero meron din kayo nakukuhang blessing. Hindi lang naman niya sinasabi sa pera. Dumatingin tayo na ang laki-laki na talaga yung ibibigay ko. Hindi pa ako nagdalawang isip na ibigay ko sa kanya yung napakalaki na yun. Binigay ko sa kanya at hindi po ako nag-isip kung saan ko sabihin ito sa church na ito, ganito bilhin mo, ganito, gamitin nila. Hindi po. Kasi binigay ko na po yun sa Panginoon. Kung ano po yung magiging na dapat ay magamit yun sa kalooban ng Panginoon. Naayon sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. So, ang pangapat po ay pananagutan sa Diyos. Isang araw, mananagot tayo kung paano natin ginamit ang ating kayamanan. Tulad sa talinghaga ng mga talento, hihingin ng Diyos ang ulat kung paano natin pinalago o ginamit na pinagkatiwala niya sa atin.
tunay na pag-aari. Galing ito sa Diyos at tayo ay kanyang katiwala lamang. Ang tungkulin natin ay gamitin ito ng may katapatan, karunungan at layunin magbigay walhati sa Kanya. Pangalawa po ay maging mapagbigay at mapagkawag-gawa. Magbigay kayo at kayo bibigyan gustong takal, siksik, liklik at umaapaw. O sa Lucas 6:38. Ang isang tapat na katiwala ay hindi maramo, hindi sakim, hindi nag-ipon lamang para sa sariling kapakanan, kundi bukas ang puso sa pagtulong at pagbabahagi. Hindi ito lagi tungkol sa malaking halaga, kundi sa taus-pusong pagbibigay. Gaya ng balo na nagtulong ng dalawang kusing, maliit sa mata ng tao, ngunit malaki sa mata ng Diyos. Ano ang kahulugan po nito? Mapagbigay. Handang magbahagi ng kung ano meron, gaya ng oras, talento, kaalaman, o material na bagay, nang walang hinihintay na kapalit. Mapagkawang-gawa, mas malalim pa sa pagbibigay. Ito ay may kasamang malasakit at pagkilos upang makatulong sa nangangailangan, lalo na sa mahihirap at maaapi. Pangalawang prinsipyo, pag-ibig sa kapwa. Ayon sa Biblia, sa Matthew 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pagbibigay ay isa sa pinakamalinaw na paraan upang mapakita ang pag-ibig na ito. Pagkilala sa Diyos bilang tagapagkaloob, lahat ng ating tinatamasa ay galing sa Diyos, kaya natural lamang na ibahagi ito para sa kabutihan ng iba. Pagbawas sa pagiging makasarili, ang pagbibigay ay humuhubog sa puso upang hindi maging alipin ng material na bagay. Hindi po dapat tayo maging alipin ng pera. So, mga halimbawa ng pagiging mapagbigay ng mapagkawang-gawa. Pagbibigay ng pagkain o damit sa mahihirap. Pagtulong sa sakuna, sa kalamidad at pamamagitan ng donasyon o voluntaryong serbisyo. Yan ginagawa po ng church natin yan. Pagtuturo at pagbabahagi ng kaalaman sa mga bata o kabataan ng walang bayan. Pagbibigay ng oras at pakikinig sa tao may pinagdadaanan. So, ang bunga po nito sa tumatanggap, nagkakaroon ng pag-asa, kaginhawaan at lakas ng loob. Sa nagbibigay naman po, nararanasan ang kagalakan, kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos. Ito yung cheerful giver. Sa lipunan naman po, nagiging mas mahabagin, mas mapagkalinga at mas matatag laban sa mga pagsubok. Paano tayo nakakaroon ng blessing kung hindi tayo magbibigay? Halimbawa na lang, yung cabinet nyo, punong-puno na. Paano kayo bibili ng bagong damit? Kasi wala kayo naglalagyan eh. Diba po? So dapat bawasan nyo para meron kayong ilagay ulit na panibago. Saan pa ilalagay yung blessing na yun, diba? Kung hindi kayo magbabawas. Hindi pwede yung tanggap ka lang ng tanggap. Pero ayaw mo magbigay. Walang papasok na blessing sa iyo kasi wala ka nang paglalagyan. Kaya ngayon po, nagbawas po ako ng gamit ko sa cabinet. Kasi siyempre dapat ako yung unang gagawa na kung ano ba po yung binabahagi kong mensahe. So, nandyan po yung mga gamit ko na limang pitong plastic bag. Mamaya after po ng ating pananambahan, ipamimigay po namin yan. Hindi na po kailangan ng wine. So, kayo na po yung magpamigay. So, sa letter C po, maging po ang kayamanan na walang hanggan. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Maging po kayo ng kayamanan sa langit, Mateo 6:20. Ang kayamanan ng material ay pansamantala, pero ang kayamanan itinabinadi sa langit sa pamamagitan ng mabuting gawa, pagtulong at paglingkod sa Diyos ay walang kapantay at walang hanggan. Kapag humarap ka sa Diyos, anong klaseng yaman ang dala mo? Panlupa o panlaki? Ang mag-import ng kayamanan walang hanggan ay isang spiritual na prinsipyo na hango sa turo ni Jesus, lalo
Mateo 6:19 to 21, yung kanina pong verse natin, na huwag tayo mag-impok ng mga kayamanan na uupo sa lupa, sa halip pag-impok kayo ng kayamanan na uupo sa langit. Ano ang ibig sabihin po? Ilapalawakin natin. Yung mag-impok po ay mag-ipon, maghanda o mag-ingat para sa hinaharap. Kayamanan walang hanggan, mga bagay na may kahalagahang spiritual at eternal na hindi nasisira, nawawala o nananakaw at may katimpala hanggang sa kabilang buhay. Sa madaling sabi, ito ay paghahanda hindi lamang para sa buhay dito sa mundo, kundi para sa ating buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Paano na iba sa kayamanang panlupa? Ang kayamanang panlupa daw ay at ang kayamanang walang hanggan. Sa panlupa, pera, ari-arian, ginto, negosyo. Sa walang hanggan ay pag-ibig, pananampalataya, kabutihan, at paglilingkod. Sa panlupa, pansamantala, madaling masira o mawala. Pero ang pang walang hanggan ay walang hanggan at ligtas sa Diyos. Sa panlupa ay maaaring mawala sa sakuna, krimen o kamatayan. Pero ang walang hanggan o kayamanan ay mananatili magpakailanman. Paano mag-impok ng kayamanan walang hanggan? Pananampalataya, pagkilala at pagtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, pagmamahal sa kapwa, pagtulong, pagbibigay at pagdadala ng kabutihan sa iba, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsasagawa ng kanyang mga utos at turo, paggamit ng mga talento at yaman para sa Kanya, hindi para sa sariling kaluwalhatian, kundi para sa Kanyang gawain. Pagbabahagi ng mabuting balita, pagdadala ng ibang tao sa pananampalataya. Ito po yung sabi ni Ate Malu na hayo, hindi hayo. So, hayo tayo, hayo po. Bakit po ito mahalaga? Dahil kung saan natin inilagay ang ating kayamanan, doon nakapokus ang ating puso. Kung puro sa panlupa, dahil madali tayong mag-alala at mawala sa direksyon. Pero kung sa walang hanggan, nakatali ang puso natin sa Diyos at sa buhay na may layunin. At ito po ang pinakahuli, ang tunay na kayamanan ay si Kristo. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. John 14:6. Minsan masyado tayong abala sa paghahanap ng yaman sa mundo, pero nakakaligtaan natin ang pinakadakilang kayamanan, ang relasyon kay Yesu Kristo. Kapag siya ang ating yaman, lahat ng bagay ay may saysay. Ang tunay na kayamanan ay si Kristo. Ang pahayag na ang tunay na kayamanan si Kristo ay nakakahulugan ang pinakamahalagang yaman na maaari natin taglayin ng isang tao ay hindi pera, ari-arian at tagumpay sa mundo, kundi ang personal na relation at kaligtasan na matatagpuan lamang kay Yesu Kristo. Higit sa material na bagay, ang mga kayamanang panglupa ay pansamantala lang, maaari itong mawala, masira o manakaw. Siya ang pinagdulanan ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan niya, natatanggap natin ang katapatawaran, kasalanan at ang tiyak na pag-asa ng kaligtasan. Ito ay kayamanang hindi matutupasan kahit anong ginto o bilang. Nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Ang material na bagay ay nagbibigay lamang ng panandali ang saya. Ngunit si Kristo ang nagbibigay ng kapayapaan at paz sa pag-unawa. Siya rin ang nagbibigay sa isay at direksyon sa ating buhay. Ang pananaw ng isang katiwala, kung si Kristo ang tunay na kayamanan, dapat natin siyang pahalagahan. Higit sa lahat, gamitin ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin upang siya ipagpalagalan. Ang layunin ng ating pamumuhay hindi lamang makaipon ng bagay sa lupa, kundi makilala siya ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay ng mga tubig. Ang tunay na kayamanan ay hindi masusukat sa dami ng ating pera o ari-arian, kundi sa ating relasyon kay Kristo. Kung siya ang sentro ng ating buhay, meron tayong kayamanan walang hanggan, hindi nawawala at may tunay na saysay. Kahit mawala lahat ng bagay sa mundo.
Mga kapatid, hindi ba sama yung mama? Sino bang ayaw yung mama, di ba? Yung nag-grocery ka, hindi mo na tinitignan yung presyo. Lagi ka lang naglagay sa sa card. Noon, pagka yung may card ka, dadala ka ng grocery, bibili ka lang sa grocery, lalagay mo sa iyong card. Pagdating mo sa kahera, titingnan mo, kung konti na lang kasi balik ka ng balik nung mga binili mo kasi hindi mo kayang bibili. Pero yun nga, sino ang ayaw ng gano'n, di ba? Pero pero maging matapat tayong katiwala ng lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Gamitin ito para sa kanyang kaharian. Paglingkuran ng kapwa, ituon ang puso sa mga bagay na walang hanggan. Ngayong araw na ito, inaanyahan ko kayo suriin kung paano mo ginagamit ang iyong kayamanan. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng pusong mapagbigay, marunong at tapat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Turuan mo po kami maging mabuting katiwala ng aming panahon at talento. Na sa lahat ng ito, ikaw ang mapapangalaman.